Alam kong magugustuhan niyo yung luto niya. Isa rin kasi ito sa paborito kong luto ng bakery. Tara, simulan na natin gumawa ng egg pie. Dito, pinagsama-sama ko na ang all-purpose flour, white sugar, iodized salt, tapos haluin lang natin para mag-incorporate na yung mga ingredients. Tapos isusunod ko na dito yung butter. Kapag naghalo kayo ng butter, siguraduhin niyo yung butter malamig. Kasi mas matitempered niya na mag-runny yung texture mamaya ng dough natin. Tapos i-mix lang ito gamit ang mga kamay hanggang sa maging crumble texture na. Pagkatapos dito, yung inahalo ko na ng paunti-unti yung tubig. Kailangan malamig yung tubig na natin para hindi mabilis mag-runny yung dough natin o kaya pang hawakan. Pagkatapos i-chill lang natin ito. Siguro mga 30 minutes din para okay na siyang hawakan mamaya kapag i-roll out natin. Ngayon habang hinihintay natin matindi yung dough, i-ready naman natin yung ingredients ng custard mixture natin. Sa custard mixture, ito naman yung mga ingredients natin. Meron tayong whole egg, meron tayong white sugar, meron tayong vanilla dito, evaporated milk, tsaka egg whites. Dito, yung isang pirasong egg yolk, ihalo nyo naman dun sa may whole egg para hindi naman masayang. Pagkatapos itatabi muna natin ito. Babalikan na lang natin ito mamaya kapag nagawa na natin yung crust. Dito, ganitong size ng pan yung gagamitin. Pwede rin naman kayong gumamit ng malaking pan. Ganyan size lang ng egg pa yung ginamit para maiba naman. Pagkatapos huwag na rin kalimutan maglagay ng short. Dito ang ginamit kong cooking spray. Pero yung recipe natin, galing talaga sa 8 inches. Dito, maglulukaw ka tayo ng dough. Huwag din kalimutan mag-dash ng flour para hindi naman dumikit dun sa kamay natin at saka dun sa table. Huwag lalagay naman ng dough dun sa pan. Halos pareho naman ang proseso. Tapos huhumayin lang natin ito at i-flat gamit ang mga dough. Pagkatapos paulit-ulit ko lang itong gagawin hanggang sa maubusan. Sayang naman kasi kung meron tayong itatap. Pagkatapos gamit lang tayo dito ng knife or spatula para sa pagtanggal dun sa sobrang na taas. Pero dapat pantay-pantay din yung nipis mo natin para mas maganda mamaya pag kinain. Mas masarap pa rin kasi kapag medyo may nakakain na crust, diba? Pagkatapos i-chill muna natin to. Habang ipagpapatuloy naman natin ang paggawa ng custard mix o yung egg pie filling natin. Dito, pagsasama-samahin lang natin lahat ng ito. Tapos i-whisk lang natin ito na parang scramble. Then maghahalo na tayo ng asukal. Sa paghahalo naman ng asukal, dapat gradually lang, yung paunti-unti, hanggang sa tuluyan na maubos ito. Tapos ihalo ko na dito yung vanilla. Tapos itatabi muna natin ito panandalian. Pagkatapos dito, iinitin muna natin yung evaporated milk. Siguro mga around 2 minutes. Sa mahinang apoy lang, yung makuha lang natin yung tamang heat. Pagkatapos yung egg whites naman na isang piraso, inipit ko naman gamit yung electric heater. Kung kaya nyong i-whisk, okay lang, gamit yung wire whisk. Ang importante, makuha nyo ng merengue texture. Tapos ihahalo na natin dito sa egg yolk mixture. Kaya nga pala, naihalo ko na yung hot milk doon sa may egg yolk mixture natin. Hindi ko lang naipakita sa inyo. Sa paghahalo, paunti-unti lang, gradually, para hindi kaagad maluto yung egg yolk mixture. Pagkatapos, diretso na rin natin itong i-bake. Bali sa pag-bake, dalawang heating ng temperature ng oven ang gagamitin natin. Una yung 350, 15 minutes baking time. Pagkatapos, bababa naman natin yung temperature sa 300. Magpapatuloy lang natin ang pagluluto sa loob ng 35 to 40 minutes. Tara, tikman na natin. Kung nagustuhan niyo yung ginawa natin ngayon, huwag niyo naman kalimutan i-subscribe ang YouTube ko. Please like and share. Thank you!